be discussing two cases. First, yung pong nangyari sa San Pedro City noong May 18, 2023, resulting in the arrest of Mr. Louie Kilao. And the second case occurred in Pasig City in Iloilo last August 12, 2023, which resulted in the arrest of Mr. Neptali Barrios for alleged illegal possession of firearms and explosives. So para maayos po yung ating pong discussion, we will be asking first the issue, the case of San Pedro, then after that, Pasig po tayo. Dito naman po sa discussion proper, we'll be asking first the PNP to present their investigation, and then afterwards we'll be asking yung mga suspect or victims, no? So ganun po magiging ano natin ang rules, and then afterwards we'll be asking the different members of this committee to ask questions, no? Intindihin muna natin yung sitwasyon, and then we will be letting our members to ask their questions. Okay, so for the meantime, we'll be starting with the issue of San Pedro, the Region 4A. Comsec, have you acknowledged the resource speakers on this case? Acknowledge ba sila? Can you acknowledge first the resource speakers? Are they here? Okay. Thank you, sir. So, para sa magandang discussion po ng mga issues in relation to CCTVs, we'll be asking the first case sa Region 4A under Regional Director Gases and Provincial Director Depositar, and the Chief of Police of City of San Pedro, si Colonel Lijen. So, can you kindly discuss this issue pertaining to a by-bus operation that was conducted in the City of San Pedro, and thereby resulting to the arrest of the suspect, Louie Kilao, a certain Louie Kilao? You have the floor, Colonel Lijen. Yes, sir. May I request the Chief Intel of San Pedro CPS to discuss the detail for the direct supervisor of that operation, sir? Okay, go ahead. Who is the Intel? Okay, go ahead, Chief. Good morning, Your Honors. I am Police Major Marlon Calonge, the Deputy Chief of Police and currently the Chief of the Drug Enforcement Unit of San Pedro City Police Stations. It appears on our record that there is a by-bus operations transpired on May 18, 2023. The place of arrest is in Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab, San Pedro City, Laguna. The compositions of that by-bus operations, this was team led by Police Staff Sergeant Andy Guerrilla, Puser Bayer, Patrolman Jmar Tamaray, the backup security, Police Corporal Oliver Lorenzana, the designated photographer at the time is Police Corporal Mungkal, the investigator in case is Police Staff Sergeant Jomar Lakaba, and the duty PDEA coordinator was Patrolman Aljon Ebuenga. So, it transpired based on our records, Your Honor, that the case filed at Honorable Inquest Prosecutor at Office of the City Prosecutor, San Pedro City, Laguna. And it was referred, Your Honor, to the City Prosecutor with the suspect stated herein, Louie Franco Kilao E. Barion, alias Louie, 43 years old, resident of Barangay Cuyab, San Pedro City, Laguna, for violations of Section 5 and 11 under Article 2 of RA 9165, which transpired on or about 7:18 in the evening on May 18, 2003 at Sitio Putol, Quezon Street at Barangay Cuyab, San Pedro City. The arresting officer, Your Honor, is Patrolman Jamel Tamaray and Corporal Lorenzana. And they are both members of Drug Enforcement Team of San Pedro City. The status of the case, Your Honors, is already based on our records in the City Prosecutor's Office, was already, the information was filed in the Regional Trial Court of San Pedro, Your Honors. Is that it, Chip? Yan na po ba yun? Are you going to add something else? Or asa po ba yung mga grupo po ng team? No? Yes, sir. Can you kindly introduce the team that conducted the Your Honor, bypass may I request to present the team? Okay, go ahead. Please stand to the team leader, Your Honors. Police Staff Sergeant Andy Guerrilla. The Puser Bayer, Patrolman Jmar Tamaray. The backup security, Police Corporal Oliver Lorenzana. The photographer and also the videographer who have the body-worn camera during that time is Patrolman Corporal Froilan Mungkal. Investigator in case, Police Staff Sergeant Jomar Nakaba. Your Honor. Your Honor, please, may I request the arresting officer to narrate what happened during the arrest, Your Honor. I'll be requesting all the members of the team who conducted the bypass operation to sit behind you, no? Alam ko wala naman tayong mga extra chairs na lang, so sit on the back, no? Para if ever the members will be asking questions in a while, so we will be easily recognize them.
So, go ahead, Chief. Your Honor, for the meantime, this is the report of for the San Pedro CPS. Your Honor. Okay, so thank you so much, Chief ng Intel ng City of San Pedro. We have invited yung nahuli, no? Siya ba yung nahuli? Si Louie Kilaw, no? Si Louie Kilaw yung na-subject doon po sa bypass operation na kinukwento po ng ating pong mga kapulisan dito po sa San Pedro. At nakulong itong si suspect noong August 18 nata, no? August 18. So can you kindly pakinaray po natin yung sitwasyon na nangyari, no? Unahin na po natin yung suspect, yung suspect muna, si Louie Kilaw. You are recognized. Pakikwento lamang yung pangyayari. Kung ano nangyari doon sa pagkakahuli sa'yo, no? Pakikwento. Ayun, good morning po, Mr. Chair, sa lahat po. Pakilakas mo lang yung boses mo, Apo, meron pong lot outlet yung kapatid ko na ako po yung nagmamanage sa kanya. Tapos, daily po, nagde-deposit kami from kadalasan po 2 to 3 p.m. bago po mag-break bago mag-closing time po yung land bank. May 18 po noon nung papunta po ako ng lot outlet para kunin yung pera. I-deposit po namin sa land bank. Then, bigla na lang pong may humarang sa akin na, actually, hindi po hinarang. Galing po siya sa likod, pinigil niya ako. Sabi niya sa akin, huwag kang tatakbo. May baril po siya. Yung baril niya, parang nakakamang aim na ibabaril niya sa akin, parang ganon. Huwag kang tatakbo. Di, akala ko nung hold up. Tapos tinabi ko lang po, ay pag-cooperate po ako sa kanila. Wala naman pong nagpapakilala ng pulis noon. Then, bigla na lang po sila dumami. Hindi ko po alam kung saan sila nagagaling. Bigla po sila dumami na. Bigla na lang po may nagposa sa akin. Kinuha yung bag ko. Yung bag po, wala naman po, alam po noon, waste, lang. Cellphone, wifi, then 300 pesos na panggas sa motor ko po. Medyo mabigat po yung approach nila sa akin. Parang hardened criminal yung dating mo na mabigat yung kamay nila, ganon. Nananakit sila. Unang tanong nila sa akin, Mr. Chairman, approach sila sa akin. Mr. Chairman. Okay, Congressman. Indulgence to the witness, Mr. Chairman. Before we proceed, can we ask the witness to take off his mask so that we can see his face Okay. and how he answers the question of the members of this committee? Thank you, Mr. Chairman. All right. Can you also move for the, siguro, take the oath of everybody, no? Hindi pa eh. Sige, let's take their oath muna, no? Lahat ng mga invited for this hearing. Good morning po. Lahat po ng imbitado na taga San Pedro City and Pasig City, including the Philippine National Police po. Pwede pong tumayo. Pakitaas po ang kanang kamay. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? I do. Thank you po. Please take your seat. Okay, go ahead. Louie Kilaw, go ahead. Hello. Yun po, yung andun na po sa pinara nila ako, gano'n tinatanong nila sa akin kung nasaan yung pera. Yun po yung unang tanong nila sa akin. Tapos, wala naman po ako may pakitang pera kasi hindi pa po ako nakakarating sa outlet para kunin yung pera. Then, tinatanong po nila sa akin, nasaan yung basura? Nasaan yung basura mo? Sabi ko, wala po akong basura, wala po akong pera. Ayun po, pinusasan na nila ako. Dinala po nila ako sa tapat ng 7-Eleven. Nananakit po sila hanggang doon po sa may 7-Eleven. Every time na magtatanong po ako sa kanila, ano pong kasalanan ko or yung rights ko, halimbawa yung alam ko, magtatanong po ako sa kanila ng warrant, ang sagot nila sa akin batok. Dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila parang ito po yata yung nagtanong ako ng warrant parang may naumimik po sa kanila na, buti hindi kayo tumba o gusto mo tumba ka namin, parang ganon. Tapos, nung nasa may 7-Eleven na po kami, inipit po ako nung dalawang nagpakilalang pulis na sa motor, ipit po nila ako sa motor. Umalis po kami doon sa may 7-Eleven, hindi ko po alam saan kami pupunta, pero pabalik po pala sa bahay namin. Ayun, doon na po pumasok yung pagbalik namin sa bahay namin. Pinasok po nila yung bahay, nag-search po sila. Doon, may nananakit sa amin, gano'n. Andun din po yung anak ko, yung time na yun. Sabi ko lang doon sa anak ko, pasok sa loob, huwag ka nalang makikialam, parang gano'n. Tapos, ayun, sinearch po nila yung bahay, wala naman po sila nakuha. May naringgan po kaming boses na sinasabi lang po nila, pull out pasita, wala, hindi yata yan, parang gano'n. Ayun po, dinala na po nila ako sa Pasita Station, dinala na po nila ako doon. Tapos doon na po ako nag-stay. Medyo matagal-tagal din po yung stay ko doon. Doon po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakaposas ako. May mga ebidensya naman po ako na kahit po sa jail, nakikita yung pasa sa mga hita ko, gano'n. Nung time na yun, wala po akong, parang pakiramdam ko, wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Yun lang po, Your Honor.
Okay, thank you, Louie Ilaw. Siguro, we will be, you mentioned the name of your son, si, ano pangalan ng anak mo? Kent po, Si Kent Kilaw. Kent Kilaw. At accordingly, kasama mo siya dun sa ano, no? Apo, Your Honor. Sa bahay. So we'll be asking also Mr. Kent Kilaw, can you kindly narrate yung mga sinabi rin ng tatay mo with regards dun sa allegation din man ninyo that it is an illegal bypass, no? Gentlemen, no, what we're trying to find here, no, yung ipe-present nilang ebidensya with regards to the CCTV pertaining to the bills, no, na inaano natin, i-discuss natin. That's why this is very imperative, ano? Kasi nga, dito natin makikita ang kahalagahan ng CCTV na ipe-present nila in a while. But for the meantime, gusto lang natin establish yung mga facts, ano? So sige, Kent, go ahead. Good morning po. Chairman, before you proceed, can we ask the second witness, how old is he? Kent, Baka ilan taon minor. ka na? 22 years old po. 22 years old. Okay, go Thank ahead. you, Mr. Sige. Chairman. Good morning po. Ito po yung mga nangyari nun. May 18 po, bandang 1:30 PM, nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng lotto collection sa bangko. So, after niya po magpaalam sa akin, yung lotto po is pinamamahalaan po ng aking uncle na si Tony Kilaw. After po magpaalam, sumakay na po sa motor si papa, papunta po sa bangko. And ang ginawa ko po, pumasok po ako sa kwarto ko. Tapos, sorry po. Yung mga ilang minuto lang po lumipas, 1:50 po na mga hapon, bandang 1:50, humigit kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng kwarto, baka po may nakalimutan si Papa, ganun, para i-assist ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin, mga lalaki, naka-civilian po, may mga hawak po silang baril. At si Papa po, hawak po nila, nakaposes na po si Papa. And after po nun, nagpakilala po sila mga pulis, sabi daw po, nagbibenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos, kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop. Kinaladkad po ako paharap sa dingding, sabi daw po, wag daw po ako lalabas wag daw po ako titingin palabas or papunta po sa kanila. And habang nakaharap ako sa dingding is sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, naamoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung pader po nun ay kahoy lang. Tapos may space sa taas. So madali po marinig yung boses. So may nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So pag nalate po si Papa ng sagot parang nahihirapan po si Papa huminga kasi sinasaktan po nila. Dumadaing po sa sobrang sakit. And after po nun, may nagsabi po na, pre, wala naman baka hindi yan, pull out tayo pasita. So, yung ilang minuto lamang po after nun, nagsisialisa na po sila. Tapos, yung may hawak po ng cellphone ko, sabi sa akin, andito yung cellphone mo, bababa ko sa lamesa. Mamaya mo kunin pag alis namin. So, ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makalis, kinuha ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga pulis. So, ang ginawa ko po, lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Doon ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po ng bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. So, after po nun, pagkabukas po ng cellphone ko, nagchat na po ako kila uncle, kila tita, uncle Tony, uncle Obet, tita, na yung nga po yung nangyari na may mga pumunta ditong pulis, may mga ano po sila, mga baril. Tapos, yung dadala po nila si Papa paalis. And after po nun, sabi po nila, umalis na daw po ako dun. Nagdala po ako mga gamit, nila ko po yung bahay. Tapos, pumunta na po ako kila uncle. Doon na po ako parang traumatized po ata ako. Tulala lang po ako pagdating ko dun. Kasi sobrang bilis po ng pangyayari, ganun. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 0908-6553757.